Do you wanna know? Hi guys, gusto ko lang i-share kung saan ako nag-apply, ano yung agency na in-applyan ko, at kung ano yung company na pinagtatrabahoan ko ngayon. Well, ako nga pala si John Espeña. I am Miho lang po yung channel ng name ko para mas madali po siyang maalala. Ang dami ko na kasing kapangalan. So, Miho, yun yung ano po yung nickname ko sa Dubai. Kaya, naging Miho po. Anyways, nag-apply po ako sa POAA. At ang ginawa ko lang po is, nagbasa po ako ng requirements. Though hindi ko po alam yun, sinabi lang yun sa akin ng pinsang ko, si Ate Onding, na may hiring daw sa POAA. Ngayon, sabi niya, ipasa ko daw yung ano, yung mga documents ko. So ngayon, binigay ko sa kanya. Pinasa niya naman. Tapos hanggang isang araw na yun, tinawagan na ako for interview. So ngayon, for interview, ang ginawa ko, ay mali pala, hindi po for interview, for exam muna, bago muna interview, for exam po muna, sorry. Exam. So ngayon,
bago ako mag-exam kasi, nag-prepare din muna ako. Kasi syempre hindi ko rin alam. Pero yung mga exam lang naman doon is konting logic, tsaka MDAS. MDAS, alam niyo naman po yun, yung multiplication, division, addition, and subtraction. Tapos ngayon, pag nakapasa ka na ng exam, ito na po yung interview. So sa interview, yung tinatanong lang naman nila is yung kung ano yung nasa resume mo. So yung tinanong sa akin is about sa past experience ko na work noon. So tinanong nila is about sa Dubai, kung ano yung trabaho ko doon, ganun. Tapos pag tinanong kayo guys, dapat direct to the point yung sagot nyo lagi. Huwag nyong patatagalin. Then after ng interview, yun na yun. Nag-antay na ako for medical yata yun, or basta marami pa pong proseso yun na medyo nakalimutan ko na. Basta ayun po yung mga tips kung paano po ako nag-apply. Then ito na nga po, ang mga requirements nga po pala sa POA, yung mga naalala kong requirements is passport, UMID ID, SSS, NBI. NBI po, syempre for abroad. Kailangan laging complete requirements tayo bago tayo magpasa ng requirements. Tsaka yung voters ID, UMID ID, kailangan po yun. At saka sa POA po, kailangan po pong mag-register ka sa IREG. So pag nag-apply kayo doon, mas madali na lang kasi sasabihin naman nila. Ito lang namang mga sinasabi ko is mga basic tip ko lang or mga nangyari sa akin. At ayun, yun nga po, nung nakapasa na ako sa interview, sa exam, ano naman ang nangyari is dapat po makakaalis agad ako noon makakaalis ako, dapat isang buwan pa lang makakaalis ako. Ang nangyari, hindi lang po ako nakasama sa first batch kasi parang na-late po ako magbayad ng visa ko ng visa. So ngayon, after 2 months nakaalis ako, so mabilis pa din. Ang mangyayari lang po kapag nag-apply po kayo ng POA is i-save nyo lang po yung mga resibo, kasi noon ang patakaran is sinave namin yung resibo. Halimbawa, kumuha kami ng documents na passport, tapos yung buwan na yun, sa taon na yun, kumuha kami, ibabalik yun sa atin ng government. I mean, ng ibabayad. Sorry. Mas padali po kasi pag sa POAA, mas less po yung gastos. At saka ang maganda naman pag sa POA kayo nag-apply, mas malaki po yung chance nyo na mapunta kayo sa magandang company. Opo, sa magandang company. So, yun naman po ang gusto nating mangyari, di po ba? Dahil sa mahal po yung placement fee ngayon. Wala po akong alam kung magkano na yung placement fee ngayon. Basta, sa POA po kasi, lahat ng mga gastos namin is naibalik, pati yung bayad sa basta lahat po, basta may resibo kasi kayo sa mga documents na yon. Halimbawa, kumuha kayo ng UMID ID tapos may resibo kayo, ibabalik po yun. Basta lahat. Then ang kagandahan nga po, mapupunta kayo sa magandang company. O ngayon, yung company po na napuntahan ko is NXP. Dito po sa Kaohsiung, NXP. Maganda po yung napuntahan kong company at sumusunod nga po sila sa rules and regulations, sa pagtaas po ng sahod. Ayun, sumusunod po sila. Wala po akong masabi kasi compare ko po yung trabaho ko noon sa ngayon. Mas maganda po, mas maayos po. Mas nakakatulong po ako sa family ko, mas nakakasave ako ng pera para sa sarili ko. Tsaka yung tips po naman po sa mga gustong magtrabaho dito sa Taiwan, maging ano lang po tayo, maging disiplinado tayo sa lahat ng bagay. I mean, disiplinado tayo sa lahat ng bagay.
Kasi yung mga magiging kalaban mo pag naandito ka na sa Taiwan is homesick. Pero ngayon naman malaki na yung chance mo na makausap yung family mo dahil mayroon ng internet, may Facebook. Hindi katulad noon na through letter lang yung mga diba, yung na hindi katulad nga po ngayon na noon na ang communication ng tao is letter lang. So matagal pa para mag-usap-usap, di po ba? Tapos telepono lang. O ngayon, tawagan mo lang, o ayos na. Tsaka yung tips ko lang po pag nandito na tayo sa Taiwan is kailangan habaan lang pong pasensya natin dahil iba-ibang mga tao ang makakasama natin dito. Tapos pag-aralan din po natin yung language ng mga Taiwanese. Kasi mas maganda po kasi pag mas naiintindihan mo sila. Though guilty ako dito kasi hindi pa naman ako ganun kagaling magano. Pero naiintindihan ko sila. Hindi ko pa naman ako ganun kagaling magsalita ng language nila. Ayun po, gusto ko lang pong i-share to para in the future, kung mawala man yung COVID, maayos na yung lahat, makapag-apply na kayo, naway makatulong po itong mga sinasabi ko. Kung meron din po kayong tanong, pwede nyo po akong itanungin at sasagutin ko po kayo sa mga tanong nyo. Mas nakaka-relax po talaga kapag nandito. Pag nandito ako sa park, relax na relax ako. Sarap ng pakiramdam. Gandang-ganda ako dito sa park na to eh. Medyo malayo to sa amin. Sa likod lang to ng Carrefour. Ayan. Daan. Merong mga bench. Paikot lang siyang ganon. Paikot lang siyang ganon. Ang mga gustong-gusto ko dito kasi yung daming puno. Maganda dito eh kasi alagang-alagan nila yung puno eh. Sana ganun din sa atin, no? Sana ganun din sa atin na inaalagaan yung mga puno. Sa probinsya, oo, maganda. Namimiss ko na nga yung probinsya eh, sa Bicol. Hello sa mga taga Bicol dyan. Hello sa family ko, kay mama, mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa pamangkin ko. Shout out kay Zian, kay Yuan, shout out kay Alu, kay AJ, sa anak ni na Banji, anak ni na Irene. Shout out sa inyong lahat dyan. At maraming salamat po sa 51 subscribers ko. Nawa pa yung madagdagan pa yun. Bukas may pasok ulit ako, 3 days ulit ako, and isang day off. Kaya i-enjoy ko na tong last day off ko. Ayan, ikot-ikot lang tayo. Ayan, ganyan. Kanina ang daming bata dito eh, mga naglalaro. Nagsalisa na sila kasi umulan. Kaya bye guys, see you on my next vlog. Ingat.